Isang nakakagulat na pagkakataon ang tumambad sa ating kapulisan matapos nilang i-raid ang isang pogo sa lungsod ng Bamban sa probinsya ng Tarlac. Ito ay alinsunod sa kumakalap na balita ngayon na may kinalaman si Mayor Alice Guo sa Pogo Hub at isa raw itong SPY ng China. Pero ano nga ba ang laman ng mga vault na kanilang nabuksan? At totoo nga ba ang paratang kay Mayor Alice Guo? Ito ang ating aalamin. Naglabas ng papel ang Regional Trial Court ng Bulacan upang i-raid at kompiskahin ang nasa 20 vault na pagmamay-ari ng Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators at tumambad sa kanila ang mga iligal na kagamitan at mga salapi na ginagamit ng Pogo sa kanilang iligal na transaksyon. Pero bago ako magpatuloy, alamin muna natin kung ano nga ba ang Pogo Unling Pogo S ay isang online gambling firm na nag-ooperate sa Pilipinas pero ang kanilang mga kliyente ay mula sa iba't ibang bansa. Pero para maging legal ang pagpapatakbo ng Pogo, ay DSPAT nakarehistro ito at lisensyado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR upang matiyak na ang online gambling na ito ay nababatay sa legal na operasyon. Hindi rin kasi maalis na tayong mga Pilipino ay mahilog magsugal at minsan pa nga inaasa ang swerte ng buhay sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran sa mga sugal na laro. Ito ang nagiging dahilan kung bakit maraming nahuhumaling sa Pogo. Ang Pogo rin kasi ay bahagi ng sektor ng Business Processing Outsourcing, BPO, at nag-aalok ng iba't ibang serbisyo sa pagsusugal, kabilang ang mga e-casino, pagtaya sa sports sa mga regulated na kaganapan ng laro. Ang mga e-casino ay katulad ng mga internet casino, na nag-aalok ng mga real-time na pagkapanalo sa pagsusugal ay pwedeng ihanay sa isang sugal. Kasama sa pagtaya sa sports ang paghula at paglalagay ng mga taya sa mga sporting event. Ang pagtaya sa sports at sa mga regulated na betting casino ay nagbibigay ng mga live na feed ng kaganapan at mga pagkakataon sa pagtaya sa mga mamimili. Ang mga Pogo ay ikinategorya sa iba't ibang bahagi o antas ng paglilisensya. Ang Category 1 ay nakatuon lamang sa pamamahala ng mga online na laro sa pamamagitan ng live streaming, habang ang Category 2 at 3 ay humahawak ng mga serbisyo sa back office sa loob ng sektor ng BPO. Karamihan sa mga Pogo ay tumutugon sa mga dayuhang manlalaro na kung mapapansin mo ay mga Chinese nationals. Siguro naman mapapansin mo din na karamihan sa nag-ooperate at empleyado ng Pogo ay mga dayuhang Chinese. Gayunpaman, ang mga residente ng Pilipinas at mga dayuhang naninirahan sa bansa ay ipinagbabawal na lumahok sa mga aktibidad sa online na pagsusugal. Ang mga offshore gambling operator na ito ay pangunahing nagpapatakbo sa National Capital Region, NCR, at iba pang mga rehiyon sa Pilipinas. Sa totoo nga lang, mas dumami ang mga ito noong panahon ng pandemic dahil nasa bahay lang ang karamihan ng mga tao. Ngayon alam na natin ang ibig sabihin ng Pogo, mabalik na tayo sa kasalukuyang kaganapan. Agad na binuksan ng mga kawani ng AMLA o Anti-Money Laundering Council, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, PNP-CIDG at ibang mga prosecutor. Noong una, nahirapan ng mga pulis na buksan ang mga vaults dahil sobrang tigas at hirap nitong wasakin, kaya gamit ng acetylen ay tinunaw nila ang mga vaults sa Zunyuan Technology sa Bamban, Tarlac. Tumambad sa unang 2 vault ang mga passports at dokumento na maaring magamit sa investigasyon. Nagpatuloy ang kanilang pagbubukas hanggang nagulat sila sa laman ng ikatlong vault, mga bundle ng pera na aabot sa 5.5 milyon pesos at $1,000. Isang importanteng dokumento ang kanilang nakuha dahil maari itong magamit laban sa Pogo at masuri kung illegal nga ba talaga itong nag-ooperate sa probinsya ng Tarlac. May mga iilang salapi pa at mga online cryptocurrency na hinihinalang ginagamit ng Pogo bilang pampasahod sa kanilang mga empleyado. Ang operasyon na ginawa ng pulisya ay bahagi ng pagsugpo sa mga iligal na aktibidad at money laundering sa loob ng kumpanya. Nagsagawa ng mga hakbang si Executive Secretary Lucas P. Bersamin sa pamamagitan ng pag-uutos sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze at i-secure ang lahat ng asset
at ari-arian na pag-aari ng kumpanya upang maiwasan ang iba pang mga ilegal na aktibidad. Ang mapagpasyang aksyon na ito ay isang matibay na pangako ng pamahalaan sa paglaban sa mga krimen sa pananalapi at pagtiyak ng integridad ng sistema ng pagsusugal. Sa patuloy na paghahanap ng mga pulis sa mga vault na kanilang binubuksan, isang dokumento ang nagpasindak sa kanila. Ito ay walang iba kundi mga dokumento na nakapangalan sa Bamban Mayor Alice Guo. Sigurado akong narinig mo na ang pangalan na ito trending ngayon sa social media at mga balita si Alice Guo. Ginagawan pa nga ito ng mga memes at katatawanan sa online internet at talagang sumikat sa makalipas na araw. Subalit sa kabila ng mga nakakatawang pag-interrogate sa kanya sa loob ng Senado, isang tanong ang gustong masagot ng mga tao. SPNJ ba si Alice Guo ng China? Marami kasing nagpapakita na walang karapatan at solid na dokumento si Alice Guo para tumakbo sa mataas na posisyon tulad ng mayor dahil hindi naman ito fully born Filipino. Kung pagbabasehan kasi ang saligang batas, dapat fully born Filipino ang maaring tumakbo sa mga politikal na aspeto sa bansa. Kaya nakakapagtaka kung paano nga nanalo itong si Alice Guo at bigla na lamang sumulpot na parang kabuti sa probinsya ng Tarlac, giving the fact na nananalo siya bilang independente ay talagang nakakapagtaka. Tinalo kasi ni Alice Guo ang mga malalakas na kandidato para sa pagkamayor ng Bamban, Tarlac noong 2022 eleksyon. Sa panahon ng mga pagdinig sa Senado, si Mayor Guo ay nahaharap sa pagsisiyasat at pagdududa sa kanyang personal na background at pinagmulan, pati na rin ang tunay nitong pakay at pagkatao. Itinanong ang iilan sa mga mahahalagang bagay tulad ng kasaysayan ng edukasyon, pagkabata at ugnayan ng pamilya. Pero ang nakakatawa rito, paulit-ulit ang kanyang sagot na tila umiiwas sa tunay na punto ng usapin. May mga sagot din itong hindi tugma at pasikot-sikot na ikinainis naman ng mga senador tulad ni Senator Loren Legarda. Kaya naman, maraming nagdududa at naghahaka-haka tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at mga katapatan. Nagpahayag ng pagkabahala si Senador Risa Hontiveros na ang malabo at hindi pare-parehong mga sagot ni Mayor Guo ay nagpapahiwatig ng posibilidad na siya ay isang Chinese asset na gumagamit ng huwad na pagkakakilanlan ng Filipino upang makapasok sa mga sektor ng politika at potensyal na pambansang seguridad ng bansa. Binigyang diin din ng mga pagdinig ng Senado ang mga pagkakaiba at mga puwang sa personal na salaysay ni Mayor Guo. Ayon kasi sa Mayora na antala raw ang pagpaparehistro ng kanyang kapanganakan sa edad na 17 at ang kanyang kawalan ng kakayahang magbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang edukasyon at mga relasyon sa pamilya. Lagi niya kasing bukambibig na lumaki siya sa farm at simple lang siya na tao, subalit taliwas ito sa mga nakikita ng senador. Lumalabas kasi na may mga malalaking assets si Mayor Alice Guo, kabilang ang isang helicopter, maraming sasakyan at mga real estate holdings. Dahil dito, mas lalong nagdulot ng hinala tungkol sa kanyang pinagmulan at mga mapagkukunang pinansyal. At ngayon nga lumalabas na may kinalaman siya sa malakihang raid sa Pogo sa mismong probinsya ng Tarlac dahil sa mga dokumentong magsasabi na kay Alice Guo ang ibang property sa nasabing hub. Bilang tugon sa mga paratang na nagdawit sa kanya sa mga ipinagbabawal na operasyon ng kumpanya, mariing itinanggi ni Bamban Mayor Alice L. Guo ang anumang pagkakasangkot sa mga karumal-dumal na krimen tulad ng human trafficking, torture at illegal detention. Pinabulaanan niya ang mga akusasyon at nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa mga autoridad at lumahok sa anumang pagsisiyasat upang linawin ang kanyang posisyon at pabulaanan ang mga paratang. Nag-alala si Senador Sherwin T. Gatchalian tungkol sa umano'y koneksyon ng alkalde sa Zunyuan Pogo Hub matapos matuklasan ang mga dokumentong nag-uugnay sa kanyang pangalan sa iba't ibang entity sa panahon ng raid. Malugod na tinanggap ni Mayor Guo ang anumang investigasyon ng mga autoridad at nagpahayag ng kahandaang tugunan ang mga akusasyon upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan at integridad. Ang joint operation ay nagresulta sa pagsagip sa 868 POGO worker.
kabilang ang mga individual ng iba't ibang nasyonalidad na may malaking bilang ng mga Filipino, Chinese at Vietnamese na natagpuan sa lugar. Bukod pa rito, ang pagkumpiska ng mga mamahaling sasakyan at pag-impound ng lahat ng nasamsam na ari-arian ay nagpapakita ng pangako ng pamahalaan na itaguyod ang panuntunan ng batas at pagsugpo sa mga ipinagbabawal na aktibidad sa loob ng industriya ng pagsusugal. Ang paglahok ng maraming ahensya at ang mabilis na pagkilos na ginawa ay binibigyang diin ang kabigatan ng sitwasyon at ang determinasyon na alisin ang mga ilegal na aktibidad sa sektor. Sa huli, ito lamang ang nasagot ni Go. Hindi ako spy, masakit sa akin ang mga bintang. Ako ay Pilipino at mahal ko ang bansa. Hindi ako assets ng kung sino man. Wika nito. Habang umuusad ang patuloy na investigasyon, wala pang malinaw na sagot kung spy nga ba si Mayor Alice Go. Ito ang kailangan nating abangan sa mga susunod na araw.